Good day once again mga kapatid, kumusta po kayong lahat? For this video, kung nakikita nyo, ayan po yung mga pabo. Ibabahagi ko po sa inyo mga kapatid ang isa pong karanasan ng ating kapwa magpapabo patungkol po sa sheeder. Kasi ayon sa kanya, nabudol daw siya. Pero ayun, parang hindi lang po sila nagkaintindihan. At the same time, parang iwan ko lang. Ito po, ibabahagi ko po sa inyo nang sa ganun ay ma-aware o makakuha po kayo ng idea. Dahil alam ko po, pagdating po sa pagpapabo, kailangan po nating gumawa ng alternatibong paraan para makamura sa kanilang pagkain. At ang isang alternatibo na po dyan na pwede nating magawa, ayun pong hahaluan natin ng mga ingredients na kagaya ng mga dahon, mga lantang prutas, mga sapal, ayun. Pero pagdating kasi sa dahon, hassle po kasi hindi po mamaaring kakain ng buong dahon itong mga pabo. Ayan, mahirap po sa kanila, lalo na po pag dahon ng mga damo, pag ihahalo natin sa pagkain nila. Ayun. So, ibabahagi ko po sa inyo ito nang sa ganun ay makakuha po kayo ng kaunting idea. Ito po, samahan nyo ba ko? Here we go, let's go! Ito po yung aking mga pabo mga kapatid. Ayan, papakita ko lang sa inyo. May itlog po dito. Ang kagandahan, yung mga pabo ko dito na malapit sa gagilingan namin ng kanilang pagkain o may itlog. Dalian lang kunin. Kanina nakapulot na ako ng dalawa. Ito yung dalawa. Tapos ngayon may tatlo na naman. Hindi pa kasali yung andun sa pugad. Dito lang yan na area nag-itlog. So, ito na po. Pupunta na po tayo doon sa gusto kong ibahagi sa inyo. Ito po mga kapatid, samahan nyo po akong tingnan. Ipapakita ko po sa inyo. Kasi ito po daw yung video na nakita niya, kaya nabighani siya. Ito, tingnan natin mga kapatid. Ayan, kung nakikita nyo, ayan, malakas naman yung ikot. Ayan lang, kung nakikita nyo, hindi po buo yung hindi po malaking kumpol yung ipinasok. Ayan, malakas naman daw, kaya nabighani siya. Yan kasi yung ipinakita na sample. Malakas rin yung tinig ng makina. Ayan o, dahon po yan ng balanghoy o kamuting kahoy. Ayan, okay naman yun, no? Kita nyo naman, pino po yung labas. Tapos, ipapakita ko po sa inyo ang kasunod naman. Ito po yung actual. Nang nag-order na po siya, ito naman. Nang nag-order na po siya, ito naman po yung actual na kanyang isinend sa akin. Ayan. Kanyang pinandar. Ayan, umikot naman. Kita nyo naman yun yung pong butas kung saan doon po malalaglag yung yan. Makapal lang konti yung kanyang ibinaon na dahon. Wala pa nga yung parang tukgay o sanga sa kunti, puro dahon. Ayan, madali lang nabilaukan. So yun po yung kanyang naging problema, kasi hindi siya happy. Malungkot siya mga kapatid dahil kita nyo naman, napakalambot lang po niyang dahon na yan. Dahil dahon po yan ng kamuting kahoy o balanghoy. Yung pong ipinakita ko sa inyo kanina mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng kaunting idea nang sa ganon yung mga ibang kababayan natin na nag-aalaga ng pabo. Ayan, naka-dual cam po tayo mga kapatid. Kung nakikita nyo sa harap, yung camera na nasa gilid, nakatutok po yan sa sheeder. At itong sheeder naman mga kapatid, daily po namin itong ginagamit sa umaga at sa hapon. Kita nyo naman, marumi na nga. Andito lang po yan sa gilid ng aming pabuhan. Kusa ko na po talagang nilapit dito sa aking pabuhan. Ayan. So, ito po yung galingan o gilingan namin. Ganito po. Sa katunayan, hindi naman po talaga siya na-scam. Kasi, ayun, dumating naman po yung product at item doon sa kanila. At kanyang natis, ayun nga, nang kanyang itinisting ay hindi po siya happy. Biruin nyo, dahon lang ng kamuting kahoy o balanghoy, ayaw madurog. Kung nadurog man, ayun, nabibilaukan kaagad. So, ayun,
Sa totoo lang po mga kapatid, bago ako nakabili ng shader na ito, itong nasa harap nyo po, sumagi na po yan sa aking isip na gumawa na lang ng DIY na kagaya nung ipinakita ko sa inyo na hindi po satisfy yung ating kapatid. Kaya lang, nakita ko kasi na hindi siya po pwede dito sa akin. Kasi yung aking mga ginigiling, ipapakita ko lang sa inyo yung example. Kagaya nito, balat ng pakwan. Yan, titigas niyan. Balat ng pakwan, balat ng saging, lantang saging. Madalas pa nga, ngayon wala lang balat ng nangka o langka. Biruin nyo yung langka. Sobrang tigas po yun mga kapatid. Talagang hindi po pwede na ganong DIY na shader lang yung gagamitin natin, yung kagaya nung hindi satisfy yung ating isang kapatid sa kanyang nabili. Ganito kasi yung prinsipyo na nakita ko, kaya hindi po ako gumawa na lang ng ganong sitwasyon, bumili na lang ako. Kasi ito po yung shader mga kapatid. Ayan, nilipat ko, full screen tayo mga kapatid. Ganito kasi, yung blade nun, ganito yun, kung ihahambing natin dito, ang daming kuan, matatamis kasi yung ginigiling ko dito, kaya marami yung maliliit na langaw. Kung ganito yung shader mga kapatid, ipagbalagay natin, nakatihaya ito, ganun. So yung kanyang bigat ay dito sa harap. Dito sa likod. Parang naging ganun, parang gumanon kasi yung blade. Tapos dito kasi pag ganitong shader, dito natin ipapasok. So parang ganun yung nangyayari. Yung bigat o pressure dito dadaan. Tapos yung kanyang kain dito lalabas. Kasi matcha-chop dito pag ikot noon, pag ikot ganun, matcha-chop dito ang tapon. Tapos may sahig kasi sa ilalim. Ipagpalagay natin may sahig na ganyan. Ayan, dito natatrap. At hindi yun control ang kanyang kain. Kung nakikita nyo, dito nga sa akin, naglagay na po ako ng metal para yung distance between sa cutting sa blade at dito ay mayroon po siyang pagitan. Ayan, ganyan kaliit para hindi masyadong malaki yung kanyang kain na binabato dito palabas. Ayan, kita nyo, ito po yung purpose niyan, yung round bar na yan, para yung kanyang laki ng kain ay kontrolado. Kapag hinigpitan natin yan, pag kunting-kunti na lang po yung distance dito, ayan, pag hinigpitan natin, pag kunti na lang po yung distance dito, lalo pang liliit yung kanyang kain. Kaya lang, mahina yung kanyang kain kasi maliliit yung tabas. Ayan po yung naging prinsipyo. Tapos doon, hindi kasi yung control dito sa itaas, kaya yung kanyang force ay parang dito dumidikit. Tapos yung tapon, may harang kasi dito. Kita nyo naman, pag ito, napakalaki ng distance. Pag ganitong sitwasyon, napakalaking distance. So, pag ganito yung guard, dito yung guard, ganun. Yung kanyang kain, dito natatapon mga kapatid. Kita nyo naman, dito bumabato. Pagkabato, saka nalalaglag. Doon sa balde na shader na yon, pagkatapon dito, sasabay pa sa ikot ng blade. Parang ganito kasi, nakatayo ito dito. Pero doon sa sitwasyon na yon, pagkain ng blade pack, dito mapupunta yung kanyang kain. Iikot pa, kumbaga, iikot pa dito sa mahuhulog, patapon yung kanyang kain. Kaya, hindi po yun sumagi sa aking isip na yun ang bilhin ko. Okay lang siguro kung mga dahon lang, mga pitsay, repolyo, pero kita naman natin kanina kahit dahon ng balanghoy ay hindi po siya talaga success. Ang naging problema ng ating kapatid kasi ayon sa kanya, malakas daw yung ikot ng sample, tapos yung sa kanyang actual na dumating sa kanya ay mahina raw. Siguro posible rin na problema doon sa makina. Kaya lang, sa ganong sitwasyon talaga, hindi po yung pang heavy duty talaga mga kapatid. Para sa akin, hindi po talaga yung pang heavy duty. Pero pang kaunti lang yung production, hindi kayo gigiling ng tig-2 balde. Dito sa akin kasi tig-2 balde na yung ginigiling ko. 2 sa umaga, 2 sa hapon, minsan isa. Nakadepende na lang kung mayroong magigiling. Pero madalas talaga 2 balde. So matotal 2 balde sa isang araw, kaya hindi po biro ang trabaho ng shader.
Kita nyo naman mga kapatid. Nagkabungal-bungal na nga ito eh. Ayan. Tapos nakita ko pa, kapag nanghihingi kasi tayo ng mga lantang dahon ng mga pitsay, repulyo, may nasasama yan ng mga tansan, mga bato. Delikado rin yun mga kapatid. Nakailang bisis na kami dito. Dito kami nagpapasok. Ayan, pagkapasok ng bato, pak, dito ang labas. Paano naman kapag yung kagaya nung ipinakita ko sa inyo kanina, nakaharap ka sa bunganga ng balde? Delikado po pag mayroong tansan, bleed. Marami na rin kasi yung bleed na nakukuha eh. Nasasama sa mga tinatapo na aming hinihingi. Ayun, mga bato. So, ayun. Binibigyan ko lamang po kayo ng idea mga kapatid kasi sayang po, kagaya na sa kanya. So, ayun po mga kapatid, ginawa ko lang ang vlog na ito kasi ayun, naawa po ako sa isang kapatid natin kasi hindi po siya satisfied sa kanyang natanggap o nabili na bagay. Ayun nga, ginawa ko rin ito dahil marami na rin kasing parang na-influence ko o nabigyan ko ng idea na gumamit ng shader para sa kanilang pagpapabo. Dahil napakalaking bagay po talaga ang nagagawa ng shader mga kapatid pagdating po sa ating pagpapabo. Napapadali po talaga, hindi po talaga madali yung paggawa ng parang dinuguan o pagtadtad ng mga dahon, mga lantang prutas. Hindi po madali mga kapatid, pero pag may shader po, yung 2 balde, hindi yan naabot ng kalahating oras. Basta alam mo lang kung paano i-shade o gilingin. So, hindi naman po ako naninira doon sa gumagawa ng ganong gilingan, yung kagaya nung ipinakita natin. Kaya lang, siguro wake up call ito sa inyo, nang sa gadon ay i-improve nyo na lang. Nang sa gadon ay yung mga kababayan natin na bibili po sa inyo ay yung kanyang reaction pag nakabili po siya sa inyo ay matuwa po. Dahil kahit ako naman po siguro, sayang po, gagasto ka ng 4-5. Biruin mo yung 4-5, malaki-laking halaga na rin yun. At parang walang kwenta lang po. So, ayun, sana po nakabigay ito ng counting information sa inyo, lalo na sa mga gustong bumili ng shader. Pagdating po sa shader na kagaya ng ipinakita ko po sa inyo mga kapatid, sa tulong ng Diyos, sa mga kakilala ko po na nag-message sa akin, nagtanong kung saan makabibili. At yung mga nabili nila mga kapatid, at satisfied naman po sila. Okay naman po talaga. Yun lang po, huwag nyo lang po pong i-welding yung kanyang blade. Okay lang kahit isang blade naman. Hindi naman talaga needed na 2 blade pala. Kaya lang, pag nabili natin, 2 blade po yung kanilang padala. So, yan lang po mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy na panonood, pagsuporta sa aking munting channel. Sana po nakatulong at nakabigay ito ng impormasyon sa inyo. Lagi nyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye.